ka ug atong aplihan ang atong mga Biblia dinhi sa Matthew chapter 5. Magsugod tagbasa sa verse 13 paingon sa 20. Kaya akong basahon, magsugod ko og basa sa verse 13. Migsuon, kamo ang asin sa katawhan, kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, kung saon pa man, pagbalik sa kaparat ni ini, kini wala ni kapuslanan, ug angay na lamang ilabay og tunog-tunuban sa mga tao. Wala magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Ayaw ninyo huna-una ang anihi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moses o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako manuhi aron pagsalikway ni ini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa ginharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug mutudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa ginharian sa langit. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong magampo ta amahan nga balaan. Once again, Lord, among acknowledge ang imong presensya sa among taliwala kay nagaingon ka, Lord, duha ug tulo nga maghisgot sa imong pangalan na ka sa among taliwala. Lord, ikaw magapadayon karon sa pagpamuhat sa among makasing-kasing ug una-una, Ginoo, imuang ang among kasing-kasing mahimong sudlanan sa imong pulong, Ginoo, diin kami mugawas nga puno sa kalipay ug kadasig ang matag usa kanamo Ginoong Dios. Salamat, Lord, sa dugo ni Ginoong Hesus nga giula niya dito sa cross aron kami, Ginoo, makabaton sa kaluwasan, Ginoo, o kami makabaton kami, Ginoo, sa access sa grasya nga imong gisaad kanamo, Ginoo. Ikaw, Lord, magatabon sa among kasing-kasing ug una-una karon og kini nga dapit, Lord, tabunis imong hamili nga dugo nga walay mga espiritu nga langyaw ug nautan nga espiritu ang makadisturbo sa among pagsimba kanimo, Father God. Lord, ikaw magapamuhat karon sa among makasing-kasing. Hallelujah. Ug ikaw, Lord, magaubad kanamo hangtod sa pagtapos sa among buluhaton. Amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Hallelujah. Maayo buntag, malipayon bang tanan diha sa Ginoo. Second Sunday of the month sa January 2026 may igsuon o nagtuo ko nga kining maong tuiga mao ni ang tuig sa bag-o nga pagpangalagad o himsog nga pagpangalagad si Ginoo. Hallelujah. Salamat sa atong bisita pero hindi na gyud bisita. Si Jason uban sa iyang kapikas o iyang anak. Welcome mo, Brad. I hope and I pray nga dili lang ni maoy una kundi mao ni sinugdanan una og katapusan nga paganhin ninyo kung dili may sinugdanan sa walay katapusan nga pagsimba dinhi. Hallelujah. Amen. Maayo mo gid magkahiusag kita sa pag-alagad sa Ginoo aning 2026 migsuon kay to serve the Lord is a great privilege. Pribilehiyo na agad, may igsoon, nga mag-alagad sa Ginoo. Ay dili tanan nga aron mga tao sa kalibutan nga nangalagad sa Ginoo, may igsoon. Mag-unsa man ang daghan tag kwarta, may atong trabaho, may atong pagkaon kada adlaw, pero walay Ginoo sa atong kinabuhi. Isod kaayo na mga igsoon. Hallelujah. So this morning, I would like to share with you the message that I entitled, Be an Example.
Muna ang mensahe igsuon, be an example sa Binisaya pa, himoa nga ihimplo. So ang atong kinabuhi mga igsuon, at the year 2026 must be an example. Wala gusto sa Ginoo may igsuon nga kita, mahimo jong example ihimplo. Di ba? Makaingon bitaw ko sa akong kaugalingon ba, no? Speaking about family. Ang akong inahan mo example yun sa akong kinabuhi. Nahimog siya na akong idol. Nahinumdum ako sa akong schoolmate sa una sa Bible School. Ingon siya, og maminyo ko Brad, kana yung parehag yun kinaiya sa akong mama. Gusto ko nun niya nga, maminyo parehag ko nun kinaiya sa akong mama. Sa ito pa, ang yung mama, may iyang idol, may iyang example sa iyahag kinabuhi. So kita mo igsoon, mga anak ka, makaingon baka ano nga, ang akong mama, magi akong example sa akong kinabuhi. Anin mo ana, no? Pero kung atong mama, mga badlungan, unsa ko ito pag ina? O maglisod tag-amin. Umulit ang ikas trabaho, maglisod tag-amin. Kung kay, dili sila example sa ato ang kinabuhi. So kita mo igsoon, individually, we should be an example sa tanan nga mga tao labi na gyud diha sa imuhang pamilya. Murag kita tanan dinhi si Miroy nang nagdeligoy pamilya ni og akong mga pamangkon. So kasagara sa ato mga pamilyado na gyud. Muna nga shall we say nga Lord, let me be an example to my family. Ayun kataan na may soon. Well, Lord, karong 2026, mahimong ako example sa akong pamilya. Ang igsoon, adin yung igsoon, meaning to iga, ako din evaluate akong kaugalingon igsoon, akong pag-alagad sa Ginoo. Ako ngayon ko, Lord, kung sa may bahin sa akong kinabuhi, nakulang na po diha kanimo. Sama na nga, atong evaluate igsoon, o usa sa atong mga desire, mao nga kita mahimong example sa atong pamilya una. Manginiyag yun. Kaya mo gulay kanina itong kauban. Ang atong kauban simban, Domingo naman ang atong mag-uban. Kay lisod mo igsoon. Matod pamiliray na iyang kauban na siyang balay. Hindi na maihap nilang sige bulag. Mabalik na po, mabulag, mabalik. Kawalo na bulag. Kawalo na bulag niya. Mabalik na po. So, questionably, kayo nga kami noon, igsuon, no? Wala gyud kalinaw, ano man, kaya wala man mohari ang Ginoo sa ilang pamilya. So, ilan pa sa versikulo na igsuon, atong basahon, o akong basahon sa verse 13, sa atong teksto na igsuon. Ingon dinhi, kamo ang asin sa katayuhan, kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat ni ini, kini wala na kapuslanan o angay na lamang ilabay o tulog-tuluban sa mga tao. So, primero nga meaning sa example o pananglitanan ni igsoon sama kung sa asin sa kalibutan. Ang asin mga igsuon, kung imong tan-awon, ang idea na, importante kayo na sa pagluto. Kaya bisan pagdaghan kayo imong panakot, unoon pa ng imong kaldiros panakot, huwag asin, mo dyan ilami. Kaya mga pinaka-importante sa tanang klases panakot, ang asin. Muna nga, ang Ginoo naghimoan na example, emphasize the point, the importance of being a salt. Importante kay kita. Maun man ang asin sa kalibutan, igsoon. It is used as a seasoning. Gamit na siya sa pagpalami sa pagkaon. Sa ato pa ay ang mga igsoon, ang testohanon, mahimong lami ang kalibutan basta kay na testohanon. Amen. Hallelujah. Ang kalibutan ng igsoon, kung walay Kristohanon, wala pa tadiha, gigunob na ni si Ginoo, gisunog na ni si Ginoo. Pero nga nang napreserba ang kalibutan karon taliwala sa
Daotan nga panghitabo sa kalibutan kaliwa sa kadaotan sa tao tungod kay dunay mga anak sa Dios nga nagpuyo sa kalibutan. O kita matudpas Ginoo himuon tang atong kaugalingon nga sama sa asin sa kalibutan. Hallelujah. Ikaduha, kining asin migson, it gives flavor to make the food delicious. Ang asin, nahimo siyang sagol sa pagkaon aron milami ang pagkaon. Hallelujah. Amen ba? Nakarealize ba't anak migsoon? Asin batas itong pamilya. Hallelujah. Himuon ginato migsoon, di lang tamang yes Lord. Himuon ginato nga asin itong kagalingon migsoon. Wala nga, managtiayon, kung maglalis, hinahagyodaan nga, asin na ba ko sa akong pamilya? Masa kami mo asawa, kung napulo na kabuk istorya, isa pa, napasagdi na lang ba, may patilay, malaya sa lang kang matug uma, parang tatay sa una. Pag mag-aral nilang nanay, wala na din, tatay, sige na nagbugot-bot, as tatay, tuwa na galing bukid, pa yung bukid, sabi, bugot-butan niya, na maghilog na lang siya, kaya wala naman diya sa tay. O, tuwa na mas layo, itungas na mas bukid. So, mga migsoon nga, pinahanglan nga asin, pagda sa atong pamilya, migsoon. Kita nga mga asawa, bantayan mo na ito natong baba. Kamo, di kita. Kukuyapil. Iba na naman ko na mag-asawa. Bantayan mo na ito natong baba, migsoon kay proven yun. Na iha sa Biblia, matod ka sa Bible, mas maayon pa ko nung magpuyo sa balibungan sa balay kaysa pag-ipon sa asawang tagaw-tawan. Hallelujah. Isod kayo. Away gid sige. Pero na point. Nagiha sa verse 14, Nixon, basahin ako. Hallelujah. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kung dili butang gayud kini sa atong tunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi padanag ang inyong kahayag tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga adto sa langit. Ikaduha ka point migsuon, being an example, nahimutang example as a light of the world. Ang suga migsuon. So, unsa man ang suga migsuon, number 1, it gives us direction. O naakas kalit nga migsuon, way suga ga burn out, di jud ka katuod ug asa ka kataingon. Maghikap-hikap ka, magkaraw-karaw ka, ug unsay makaraw nimo nga di jud ka kakita. So meaning migsuon kung maingon ang Biblia nga we are the light, kita mahimong giya sa atong isig katawo o sa kalibutan. Di ba ang suga migsuon, kung asa ganitong naay suga, labi nag-burn out, maura to siya ang dapat nga makakita kag mga object. So as a Christian migsuon, being a light, we shine to the people. Ato pangigsuon, kita mudanag, kita musiga, aron nga ang mga tao makakita what is right and what is wrong. Kaya ang kalibutan karon nga igsoon, dili sila ka-identify what is right and what is wrong. Ngano nga doon ay mga nasod nga di alam nila ang nakedness, kung may mga sinina. Na mga bitch nila nga walay mga sinina ang mga babae. Ngano di allow na nila because they did not understand what is right and what is wrong. They cannot identify. Dili nila masabtan, dili nila ma-identify kung ano siya sakto o kung siya dili sakto. Kaya naman, sakto lugan ng inanang. Huwag kay sinina. I don't think so. So, muna maigsuon.
So, unsa may buot pasabot din ha, mga igsoon, na kinahanglan atong sigaan pag-ayo ang atong suga, mga igsoon. Sa unsa nga paagi, by showing good attitudes to the people, pinaagi sa pagpakita sa atong maayo nga kinaiya ngadto sa atong isikatawo. Hallelujah. Pinaagi sa paghimo og mga butang na maayo ngadto sa atong isikatawo, mga igsoon. Og kinahanglan nga mahimot ang blessing sa mga tao. Pinaagi sa panaayang tabangan atong tabangan. O kung ang nagkinahanglan atong tabangan, kay muna ang pamaagi ang atong mapakita sa mga tao, ang atong mapakita nato, mapadanag nato sa mga tao ang kahayag nga naa sa ato, mga igsoon. So kung speaking about the light, mga igsoon, kita, mga igsoon, reflection lang ta sa kahayag sa Ginoo sa ato. Ingon si Jesus, di ba, ingon siya na siya ang kahayag sa kalibutan. Kita, kahayag ta, pero nagdepende lang atong kahayag sa presensya sa Ginoo. Muna, kung ang atong relasyon sa Ginoo, may igsoon, nagkaupaw, para kaninipot na, gamay na lang tayo ang siga. Dili po tamudanag sa kalibutan, may igsoon. Kung ang atong relasyon sa Ginoo, wala tayo sakto, wala tayo close relationship with the Lord, pinaagi sa atong pag-ampo, pinaagi sa atong pagkamatild-anon diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili po ta makadanag sa kalibutan, may igsoon, ingon nga mga suga o kahayag sa kalibutan. So nag-ingon din ha, we are the light of the world. Hallelujah. Sa kalibutan, ingon sila na ang asawa mo kuno na ang suga sa pamilya. Nga ang bana mao ang haligi sa pamilya. Ilan ang idea na igsuon. Pero para sa ato mga Kristiyano, kitang tanan mao suga sa pamilya. Imagine igsuon kung kanang suga na to magsiga na tanan. Wala nag-aup-aup ana. Ang atong anak, nagsiga sila, nagkusog. Ang asawa, ang bana, nagkusog ang siga. Landag kaayo ang pamilya. Meaning, ito naging kayo ng balay nga kusog ng suga, di ba? Nakita nimo ang mga butang nga gagmay. Meaning, ang implication, ana, dunay clarity ang atong kinabuhi. Klaro kayo ang atong kaugmaon, igsuon, kung mudanag ta, ingon nga kahayag sa kalibutan. Ikatulo, maigsuon, ayaw huna-huna, verse 17, nga mianhi ako ang pasaliko sa blood ni Moses o sa mga propeta, sa mga wala ako mianhi ang pag salikoy, niini kanila sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Iman ikini samtang naata ang langit o ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing yutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahalaw hangtod magtuman ang tanan. So ganyan mga igsuon, ini naghisgot ni balaod. The idea nga I would like to share with you this morning is the idea of being obedient or submissive to the law of God. Mahimot ang obedient sa balaod sa Ginoo. Man nag-ingon si, ano na ginag-emphasize bisan sa kinabuhi ni Saul, Migson. Jesus said, God said, obedience is better than sacrifice. Nganong mahimot ang, ikinahanglan na to, mahimot ang obedient. A Christian, why should Christian must be obedient to God? Number one, it brings maturity and strength. Unang rason ng mahimot ang obedience, kinahanglan ang obedience.
aron mahimutang matured. Diha sa Matthew chapter 7 verse 24 nagaingon siya, naingon diha siya nga nagminaw sa pulong o nagatumon niini, mahisama siya sa katawo nga nagatukod sa iyang balay diha sa bato. Ang obedience to the word of God naghatag natog kalig-on. So nga na ang Kristohanon nga matuod-anon sa pagtuman sa pulong sa Ginoo migsuon, dali kayo mutubo sa pag-alagad. Dili-dali nga mapukling, dili-dali nga ma-discourage, dili-dali nga muhuno og simba, dili na gid muhuno og simba, dili na mo biya sa pag-alagad sa Ginoo. Ano man, nag-depend ang iyang strength sa Word of God. Ang iyang pag-alagad sa Ginoo migsuon nagadepende diha sa pulong sa Ginoo. Wala nagdepende sa sirkumstansya sa kinabuhi. Wala nagadepende sa kahimtang sa iyang pamilya. Wala nagadepende sa kahimtang sa church. Wala nagadepende sa kadasig sa iyang sikay. Kristohanon, ang iyang kadasig nagadepende sa presensya o sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So, mo niyan, tulo ka mga reason why we should be obedient to the Word of God. Secondly, obedience to the Word of God prolongs life. Ephesians chapter 6 verse 1. Nag-ingon din sa Episo 6:1. Ingon din niya kung basahon, mga igsoon. Mga anak, sanglit, mga Kristohanon naman kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang gusto. Ang unang sugo nga dunay saad mo kini tahura ang imong amahan o inahan o kini ang saad aron makabaton aron mabulahan o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So ang first promise dinhi na kung atong sundon ang atong ginikanan, ang implication ana dili lang ginikanan kundi pulong pud sa Ginoo. Diba? Kung sundon na to ang pulong sa Ginoo, mutaas pod ang atong kinabuhi. Tanawa ganito si Hezekiah. Ay Hezekiah. Unsa hitabo sa iya? Sa dihang kuhaon na ta sa Ginoo, mamatay na siya tungod sa imbalatian. So, muna may igsuon nga mamatay man gyud ang tawo, di man gyud magluno. Ingon si Prophet Isaiah, Sir, naingon ang Ginoo sa ako nga kanang imong sakit dili na maayo. So, muna may igsuon nga wala ko'y sakit nga maabot yun ang panahon nga na po tayo sakit, di na po ayuhon si Ginoo. Kinahanglan balanse ta may igsuon na. Ayaw po nung paingon nga si Pastor Lurchin, nagwali siya nga na sakit po nga to, hindi na po ayuhon si Ginoo. Kasi mo po na. We should be balanced. May igsuon. Kaya nga naman, usa ka pastor na akong kaila, namatay, dili lang dugay ay yung asawa tungod kay naay kanseros nga sakit sa likod. Anak nga pastor, di na mo tuog doktor. Ingon niya kanang mga pastor nga magpa-doktor, wa na yung mga pagtuo. Ingon siya. Nakadungog ko sa iyang istorya na. Sa wayon niya ang pastor nga magpatambal sa ospital. Karon napangutan na, namatay man lagi ang asawa sakit. Nagpasabot ba nga, wa na to bagas Ginoo ang iyong prayer? Nagpasabot ba nga ang sakit? Of course naman, nga ay panahon na to, igsuon. It is appointed that man wants to die. Ang buot pasabot nga gi-appoint, there is a time, a specific time, nga gi-appoint sa Ginoo nga kita nga Kristohanon mamatay kita. Mamatay man ta sakit, mamatay man ta sa aksidente, mamatay man ta sa bisan unsang hinungdan. Na kung ang gitugot sige mamatay ta sakit. Na kung dili ta ayuhan ta sige di kita mamatay. Hangtod nga maglunog kita. Wala magsuon nga we should be balanced. Magsuon. Kinahanglan kabaluta mag-amping sa atong lawas. Kay masakit magid na.
okay, balukod ta magsalig sa Ginoo sa panahon ta nga magsakit ta. Kaya naman, ang problema sa mga tao maigsoon karon, dili ang sakit mismo, kundi ang ilang kanang nervyos. Masakit sila, ingon mo din sila, uy, makansel ang tele niya akong sakit. Uy, di naman tele maayo ani. Pero sa ako maigsoon, nagasakit na akong siko. O dili na din siya matuyod ba sakit tayo. Miroy, murag panakod. Pero wani takde kung nili pagsuway sa itong kinabuhi. Kung sige nagtaog karni mo nang nakita itong lutahan. Pero nagtuok pa bigsoon ayuhon ni Ginoo. 100%. Ano man? Magamit mo butas Ginoo. Gabas kung ita magpagamit si Ginoo bigsoon. Una-una sa Ginoo, akong anak, ano naman nagpagamit na ko, bakon ko na lang ni. Manamig sa nga, samtang buhi pa ta, magpagamit kita sa Ginoo. Mga lagad kita sa Ginoo, nga magpinarong tas pag-alagad sa Ginoo. Aron tasaan sa Ginoo itong kinabuhi. Wala may tao gusto nga mamatay na. Ibalugya pa kanina yung kabtangan para lang yung mabuhi. Kay tanan ta gusto nga mabuhi, migsuon. Walay tao nga gusto pag mamatay. At kung naghikog, butangan na itong daw tayong espiritu ilang huna na yawa. Ilang huna sudlan na sa daw tayong espiritu mo nang makamatay sila. Pero normally, ang tao, dili ganahan mamatay. Dahil, lagi ang kinabuhi, nindot naman, basta buhi pa ta, bahalag pobre. Hallelujah. Basta kay na ang Ginoo. So, obedience to the word of God follows life. Ngayon din ha, mga anak, sundan ninyo yung ginikanan. Aron tasaan sa Ginoo inyong kinabuhi. Manay kanon ay ginako gibutang. Sa nauna, kita nga amo nga mga anak. Ako naman ko ginikanan, patay naman. Mao ni ang challenge Wigson. Gusto pagtaas kinabuhi, dili herbal ang number 1 nga pataas kinabuhi. Pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kung agin ay akong ikasulti, Migson. Ay kung kita matinumanon sa pulong sa Ginoo, mga lagad na sa Ginoo matinudanon, automatic na ng life na taas, ihatag sa Ginoo sa ako. Hallelujah! Katulo, obedience to the word of God brings wisdom and understanding. Ikatulo ka puntos ang pagtuman sa pulong sa Ginoo, mga dalaog, kaalam o pagsabot. Diha makita natin sa Psalms 119, verse 100. Akong basahon. Psalms 118, verse 100, maigsuon. Masbuna ko, dinhi, obedience to the word of God or to the will of God brings wisdom and understanding. Nag-inom niya sa verse 100, maigsuon. Labaw akong kaalam kaysa mga tigulang, kay gituman kuman ang imong mga sugo. So, din sa mga version maigsuon. Sa English version, mas klaro din na yun siya nga obedience to the will of God or the word of God brings wisdom and understanding. Ngayon sa verse 100, labaw akong kaalam kaysa mga tigulang, kay gituman kuman ang mga sugo. Sa atong palabaw ko na siya og labaw ang kaalam kaysa mga tigulang. Ayang kaalam mas labaw pa sa mga tigulang. O pabatanon pa siya, pero ang iyang kaalam labaw pa sa kaalam sa mga tigulang. Ngano man, ayun din ha, kay gituman kuman ang imong mga sugo. Ang atong kaalam igsuon, mudako, mulabaw, ko nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Tumin ba maigsuon? Hallelujah.
Dayon, ikaupat, kapuntos, ang major point igsuon. Sa unsa nga paagi, no? Sa unsa nga paagi, mo man ni ang atong proposition ani may igsuon. Sa unsa nga paagi nga mahimo ta example. Number 1, pinaagi sa pagkahimong suga o pagkahimong asin. Ikaduha, pinaagi sa pagkahimong suga. Ikatulo, pinaagi sa pag-tuman sa pulong sa Ginoo. Ikaupat, pinaagi sa pagpahilayo sa kasuko. By getting rid of anger. Ato makita din hilig siya, ato nagibasa nga niya, pero apil niya sa atong mga text nga gigamit karon nasayod na verse 21 ako basahan. Nasayod kamo nga ang mga tao gi ingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag kini sa hukmanan. Verse 22 apan karon sultian ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon ngadto sa maghuhukom ug ang manghirlag wanggol sa iyang isikataw manubag dito sa labang hukmanan ug bisan kinsa nga moingon buang ang imong isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. So, sa giingon din ha migsuon ang main idea ani anang masuko ka. Kung masuko bitaw ta maigsuon, daghan na din tang masulti. Manunglo na dayon ta, mamalikas na dayon ta, mga saba na dayon ta, mga atong asawa, badlungon, inyo na dayon na to. Uli dito sa inyo kay di ta parente. Tungod sa kasuko. Ang uban tong mga bano, panglabay ang kuan kanang lato. Hinangnon ko sa pagpastor ko sa April Mixon way back 1989. Atong church sa April Mixon, wala ra mo nagulpot sa kadaghan. Ang attendance sa ito, mag-abot ko sa og 60. O mag-thanksgiving, halos maabot ni 100. Dahil nainin din ito, nabag-ong ninyo, kada yun, simba na mo, maghilak yun, magdawingo yun, sige hilak. Grabing hilak, mga igsoon. Halos kada Domingo, kung magsimba mo, hilak din na siya ba? Magdayag, sige mo, mo nang namisita ko dito sa ilang balay. Ako hindi pa nga mustaon sa bakit problema ani. Paano? Nalipay ba sa Ginoo? Napasay problema. Namisita ko dito sa ilang balay. Agoy, nadadya ko ng problema Migson. Kay ang iyang banat, ang iyang asawa, na naging paspas kay istorya. So ko ang banat, panglabay niya ang kuan, mga plato, mga buak ang plato, ay nangabilin siya ng plato, isot, plastic nila nabilin. Ay nangabuak ay panglabay. Oh, tungod sa kasuko. Wala may igso ng ingon ng Ginoo sa atong gibasa. Ayaw, ang apan karon sultian ko kamo nga ang masuko sa isikataw. Dadon ngadto sa maghukom ug ang mga mangalag kwanggol sa iyang isikataw manubag niini ngadto sa labing hukmanan ug bisan kinsa nga moingon buang ang sa iyang isikataw malagmit nga may agom sa kalayo sa impierno. So maigsuon sa laing pagkasulti, dili maayo ni mag-istorya tag dili maayo sa atong isikataw. Ngadto sa atong mga anak, ngadto sa atong asawa, ngadto sa atong bana, dili maayo ng isulti tag dili maayo. Amin ba may suon? Kung sulit ka tao, maayo lang atong isulti. Unya, kasuko, unsa man ang kasuko migsuon, kung adto ka sa mga kuan kanang mahilunggo, muingon mahilunggo dahil nasuko na ra bagid ko mo dahil.
Pero tinasukuan, pero yung tingog, laylay lang yapon. Pero sa dili mga hilunggo, bisag di masuko, isog ay tingog. Naon sa may advice ana sa Biblia migsuon. Ang advice sa Biblia, ang atong tingog bisag suporta. Pinayo lang yapon natong istorya. Kay matod pang igsuon sa akong igsuon, si Manong Ulando, ingon siya, sa una ko no, so buhi pa to siya, kaya namatay naman to siya dito 2021 dito sa panahon sa COVID. 2020 ba to? Ingon siya nga na ako'y silingan dito sa San Jose. Nga wajud ko nakadungog, nag-away sila. Gikan sa ilang kaminyoon, hantod na nga maas na lang sila. Ito, kinsa ba ka yung mga tauhan na? Ako yung gikuan bagi, ano na, kinsa ba ni mga silingan na? Tinuod mo din yung igsuon. Katong silingan na mo, ang abaw ang apelido. Wajud ko tuod, nakadungog dito, nag-away sila. Swerte ayon. Wala, nag-away ka na sila, pero dili nga mahipalaan nga nag-away, kay ang ilang tingog hinay, di mailhan. Kung nakaingon sa mga nga, wagad sila nag-away. So kita maigsoon as a Christian, sad to say, nga mas sige patag-away nga mga Kristohanon kaysa mga silingan kung unbeliever. Amin ba? Diba may mga silingan maigsoon nga mga unbeliever o dili mag-away sila? Pero maigsoon, ako yung mga silingan din na, kuwaman ko naingon nga dili sila mag-away. Pero usahay ra kayo na kung madunggan na sila. Maihap lang na nag-away sila. Nag-away na sila, datuwa pa namin yun sila, o nakasal. Pero pagkahumanan nagkasal, may isuot. Ang tugkaroon, ano ko nakabungog, nag-away sila. Kung saan, makaingon ta nga, wa pag-ideta mahingpit. Kaya kita, inay kay na ang Ginoo sa ato, kita pagod magsigig away. Hallelujah! Getting rid of anger. Kinahanglan nga muli kay tanang kasuko, migsuon. Unsa may giingon sa Matthew chapter 12 verse 26 migsuon. Akong basahon. Matthew 12:26. Ngayon din migsuon sa Matthew 12:26. Ingon din busa ko ng usa. Busa ko ng usa kapundok sa ginharian. Sa hindi mo niya kung 12:36 din migsuon. Kanto ba di mao? Ingon din sa 12:36. Sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom. Ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang isulti. Ang inyong mga pulong mo usab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron mailakon kamo sa daan ba o dili. Kung sa giingon dinha ang ato kunong pulong atong gisulti. Mo usab manubag taan ni sa panahon sa paghukom. Anang English term in every idle words, ang gigamit na term sa English mission, idle words. We shall give account thereof in the day of judgment. Idle words na ang gigamit anang pulong da. Meaning kanang idle words, anang pulong nga way pulos ba? Way pulos. Anang mayon ka nga usa sa mga pulong way pulos. Nang mapulong ma-expression bitaw nato. Kana ingonin lang nga animal. Usa na sa mga idle words. Jesus. Isang mapandong Jesus. Nga lang din ang Jesus migson. Idle words. Palibangay. Mga ipa-Islam lang bitaw. Puliray. May puliray may tawana. Mga idle words, we shall give account thereof. Panahon sa paghukom, igsoon kanang mga istoryahan nato. Sabi ko na atong anak makasala. Buang man tingali kang bataa ka. Idle words na migsuon. Ang gingon diya siya nga buang adto si katao.
mahiagom sa impyerno. Patamadlok anak migsuot. Mga idol words. We shall give account. O, mahimutang irresponsable nga magkristohanon migsuon. Dahil ikaupat o katapusan na puntos. Hallelujah. By having reconciliation or forgiveness. Padayon na kong basa migsoon sa verse 23 o 24 sa atong text sa Matthew chapter 5. Kay tayo na matapos migsoon. Hallelujah. Busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran unya didto mahinumduman mo nga nasuko kanimo ang imong isig katawo biyae ang imong halad at tubangan sa halaran og adtoa dayon ang imong isig katawo og patig-uli una kaniya og unya balik sa halaran og padayon ang imong paghalad sa Dios. Nanumdum ko ni Galagar, di ba? Itong, dili man siya nag-appeal sa atong Christmas party. Ingon siya nga, karon nga tuig, mauni ang tuig sa pagpasaylo. Hallelujah. So, kung ingon taog, reconciliation, Nixon, walay reconciliation yung hitabo kung walay pagpasaylo. Isang unsaon pa nato pag-reconcile, arihan ang pag-umang ko ni Miroy nga kawalo na, yung pangulo, kawalo na kung sila nagbuwag, kawalo na kung sila nagbalik. Walay tinuod na reconciliation, nga naman, walay tinuod na forgiveness. Una, magsuon, ingon si Jesus, nga kung maghalad ka, magsimba ka, tama niya itong himo, magsimba ka, niya, naaday kay, naaday kay problema, o natay kaaway, natay kalalis, natay kontra, sa lain pagkasulti, kontra. Nga kauban na ito sa simbahan, binagyo kauban sa simbahan, o di ba kauban sa simbahan, unbeliever, kontra na ito. Ang gingon din ha, makikreconcile sa tadaan, ay hatayin pa magsimba sa Ginoo. Kung sa may gingon sa Ginoo, kung dili na ito, mapasaylo ang atong isikatao sa atong sa ilang mga sala, di po ito pasayloon sa Ginoo. Meaning, nga ang forgiveness is conditional. Ang worship na gipalita sa Ginoo, conditional gihapon. Ang condition sa tinuod nga worship, maujod ang forgiveness. We cannot truly worship the Lord without forgiveness sa atong mga kasing-kasing. Wala atong mga tao nga kontra. Pasayloon na nato na sila. Pareha bitaw sa gingon ni Jesus, amahan ko, pasayloa sila, kaya sila masayod silang gibuhat. Ako mong isuon, I learn to forgive. Ako nang ipasaylo, may isuon tong mga tao nga kanabang matutpang nga ang ilang kaugalingon may gitanaw wala sila magtanaw sa kayo sa uban. Pareha bitaw ba anang magpila pila kay magkawas ng tubig kay gipanguhaw ng mga tao. Bahala na ng mga gipanguhaw diha, ako giuna. Pareha bitaw tang tanan giuhaw pero tuadyo ka ni pila na naguna-una gyud ka. Wa ka nag-una-huna sa uban, nang imo lang kaugalingon imong huna-huna. Kung sa giingon sa Biblia, medyo inana ba diya? Ang giingon sa Biblia, kung naparuho ng imong aping, saan ang pikas aping? Naghisgot ka na og pailog. Naghisgot ka na og kana bang ihatag nimo ang katungod sa uban. Paila sad ng katungod. Di kay pag-abot sa panahon nga oportunidad nimo, imo din kuhaon ang oportunidad nga ila ang kana sa uban. Kanang ginatawag lang opportunist, mga tao nga opportunista. Nahigayon, kuhaon, di nagahuna-huna sa uban.
So muna magsuon, forgiveness. Oh, why forgiveness? Why reconciliation? Because it is a prerequisite of forgiveness. Oh, why? Ikaduha, why forgive? Anong kinahanglan na magpasaylo sa itong isikataw? Ikaduha, it is a prerequisite of true worship. Ang forgiveness, muna siya ang di kinahanglan sa tinuod ng pagsimba. Ano magsimba bitaw ka? Dili man ang tinuod magsimba nga maghila ka. Dili man ang tinuod magsimba nga maglupad-lupad kag lukso-lukso ka diha sa kadasig. Ang tinuod nga pagsimba ka ng limpyo imo kasing-kasing tubangan sa Ginoo. Muna tungod kay limpyo at kasing-kasing di naman pagkalikayan makahilak ka. Kaya naman sa atong kasing-kasing atong ipasalamatan ang kaayo sa Ginoo. Atong nahurang handuraw ang mga maayong butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero kung na kay bikil, pareha atong panunin ako ng isampol ninyo, katong akong isang leader sa Malaybalay. Agpasto na ko sa Malaybalay. Akong isang leader, ato silang duha, close friend. Namaligyag abon. Nang negosyo, pahumot. Wao kay balong, naglalis sila. Tungod sa ilang negosyo, nag-away. So, leader itong isa, ang isa ordinaryo na itong membro. Natingala na lang kung nag-revival, nag-prophecy. Ang Ginoo hapit na mo balik na igsoon, kinahanglan kita nga mga lagad sa Ginoo. Amin po, hallelujah. Sige po niyo, amen, Lord. Naligo kayo ng message. Kasi hinan ka ng encouragement. Dili na magluya-luya sa pag-alagad sa Ginoo. Dahil hilak din siya. Hilak siya. Kurog siya. Pag humamig hilak, mga igsoon na ay atong igsoon dinhi nga nakasala sa Ginoo. Nawa. Niingon din siya. Ipa-forward na siya dinhi aron mga iog pasaylo. Naasa man po forward nga mauwa man to. Nasikan kol. Kinahanglan gyud ka mo forward. Surrender imong kaugalingon sa Ginoo. Nawa dyan i-forward mo igsoon. Abot talag katulong yung challenge kaupat. Natingala na lang kung kapag kataod-taod, ika nakasala kas Ginoo, gipulidlo ay na silang duha. Katong nagsong leader o katong naasa Diyos, manindura po. Why? Because of unforgiveness. Tungod ka nag-away sila, wala sila nagpasaluay, so nagsimba sila, nga doon ay kaligot-got sila kasing-kasing. Ug umong kaligot-got na dala nila diha sa pagsimba. Wala migson nga wala nagpasabot nga nahuman na pagsimba, wala na problema ang tanan. Posible nga nahuman na pagsimba na agad ang problema kung doon natin igsuon nga hangtod karon wa pa gid nato napasaylo. Mga igsuon, ang Espiritu sa Ginoo gamhanan nga mohatag nato pasaylo migsuon. Siya ang magtudlo nato na dapat pasayloon nato atong isikataw. Kung naasa sila, sala. Siya na magnumbag sa Ginoo na. Basta ka nahibalo ka, ato na silang ipasaylo. Agka nakasala man sila nato, dili ka manimalos. Ang Ginoo na manimalos sa ila. Kaya kung ang Ginoo may manimalos, tinuod dito tawhana ay kasi maghinulsol. Pero kung kita manimalos, dito maghinulsol, sukol hinyon to. Pero kung ang Ginoo na mo kastigo atong tawhana nga nakasala, hilak siya sa Ginoo mayon sa Lord pasaylo ako kasala man ay kunimo. Diba? Muna ang hingan sa Bible na vengeance is mine, says the Lord. Ang pagpanimalos, ako dili ato migsuon. Pero kung ang pagpanimalos gani nato atong ibutang sa atong kamot, na hangtod na ginastibok na itong kinabuhi. Sabi na ka nang gibintahaan ka, na nagbintaha sa imo,
Kung ibutang na nimo sa imong kamot, hangtod na tibok kinabuhi nimo. Imo dyan ang hambinon, igsoon. Hindi ka makapangayo. Kung dili ka, kana bang makag-reconcile diha sa tao nga nakasadaan niyo. Ang reconciliation mo, igsoon, duha na ka parte, Ginoo ang tao. Dili ka makapasaylo sa tao, dili po ka ma-reconcile sa Ginoo. Bisan pag-usawan ni magsimba sa Ginoo, wala ka na ka-reconcile. Unya, musimba ka sa Ginoo. Dili mo matawat ang Ginoo sa imong pagsimba. E wala reconciliation sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing. Pero once nga, maingon ka, Lord, ako na siyang ipasaylo. Ikalimtanan ako itong iyang sala. Wala na ko'y problema sa iya. Maayo na imong buot niya, pag atubang ninyo, dili na ka magmubuot, di ba naman siyang ipasaylo? Bisan pag, di naman necessary may igsoon nga face-to-face, with me mo, Esther, ipasaylo ka na ka, di na necessary na. Kung nakapasaylo ka sa itong isikataw, may igsoon, maka-smile naman dayon, tas tinuod ni Ismael. Di pa na Ismael, pag nga, parang ingon na. Ismael, at nga naman, gilimpyuhan naman gud ito kasing-kasing si Ginoo. Itugyan naman nato sa Ginoo ang atong problema. So muna magsuon nga reconciliation is the prerequisite of true worship. And I hope igsuon nga nakuha na to ang mga puntos na igsuon sa atong message karon. So ako ni siyang i-recall. Number 1, ang title is Be an Example. How to be an example by being a salt. Pinaagi sa pagkahimong suga o pagkahimong asin. Ikaduha, pinaagi sa pagkahimong suga. Ikatulo, pinaagi sa pagtuo o pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kaupat, pinaagi sa pagsalikway sa kasuko. O ikalima, pinaagi sa pagpasaylo sa atong isigitaw. Manili kami igsuon o atong pasalamatan ang Ginoo.